excited na tawag niya sa kanyang ama-amahan na si Mang Mulong nang nasa ilalim na siya ng kanilang silong. Doon ay sumungaw ang ulo ni Mang Mulong. Ay nako Jenny, ikaw talagang bata ka. Kung makasigaw, akala mo naman may sunog na. Na paano ka bang bata ka? Dala-dalawang hakbang niyang inakyat ang kanilang hagdan. Agad siyang nagmano dito nang makaakyat. Kasi naman po tatay, lumabas na ang exam ng results namin at pasado ako sa lahat ng subjects. Candidate na ako sa graduation. Biglang naging malungkot pero nakangiti ang ekspresyon ng matanda. Kung sana nandito ang nanay Desa mo, siguradong masayang masaya yun. Dahil palaging pangaral sa'yo nun na pagbutihin mo palagi ang pag-aaral mo para magawa mo ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Pero alam naman natin pareho na kahit wala na siya, masayang masaya siya para sa'yo at proud na proud kami dun. Tura nito. Tatay naman talaga eh. Siyempre naman po, masayang masaya yun kung nasan man siya ngayon. At saka tay, huwag kayong mag-alala. Magiging pinaka-proud na tatay kayo sa buong daigdig. Hindi ko kayo ipapahiya. Magiging isa akong guro, tatay. Proud na sagot niya dito. Napangiti naman ang lalaki. Siya nga naman anak, tama na nga ang drama. Tayo na at may nakahain na sa mesa. At masayang nagsalos sa puna ng mag-ama. Isang araw nakita niya ang tatay niya na nakaupo sa hagdan at niyakap niya ito. Tatay, malungkot na naman kayo. Hali nga kayo at saluhan niyo ako magmerienda. Nakakabugutom palang ma-excite ng ganito. At hinila na niya ito sa braso. Natawa ito. Sige na nga at gutom na rin ako. Nilagang balanghoy lang naman ang merienda nila. Ngunit tila special delicacy iyon sa isang 5-star hotel nang kumakain na sila. Hindi matapos-tapos ang kwento niya dito. Lalo pat hindi pa tapos ang euphoria sa magandang balitang nalaman. Bukas nga pala ay hindi ako masasamahan ni Arnel sa dialysis center. Pinapatawag yata ng kapatid niyang nasa Dasmariñas. Wika ng tatay mulong niya habang nakaupo silang dalawa. Pwede ka ba anak? Dati-rati ay isang beses lang sa loob ng isang linggo kung sumailalim sa hemodialysis treatment sa pribadong dialysis center sa Tagaytay ang kanyang ama-amahan. Ngunit ngayon ay 2 beses na sa isang linggong nagsasalang ito sa gayong treatment dahil palala na ng palala ang kidney disorder nito. Opo tatay, ipapahiram daw po ba ni Arnel ang jeep niya sa atin bukas? Oo anak, iniwan na nga niya ang susi eh. Magbubus na lang daw siya. Lihim niyang pinagmasda ng tatay mulong niya mula sa sulok ng kanyang mga mata. Malaki na ang ipinayat nito simula nang madiskubre ng mga doktor ang sakit nito sa bato. Maging ang balat nito ay tuyot na at nangingitim. Marahil ay epekto ito ng sakit niya. Lampas ng 2 taon silang pabalik-balik sa dialysis center. Ang ipinagpapasalamat lang ni Jenny ay sinasagot ng mag-asawang Licarte ang lahat ng kanilang gastusin. Ayaw muna niyang isipin kung gaano nakalaki yun. Sina Mr. Miguel at Mrs. Soledad Licarte ay may-ari ng nag-iisang hasyenda sa kanilang baryo ng Silang. Halos kalahati ng kanilang lugar ang lupang sakop ng proyerdad ng mga ito. Kung uso pa sa panahon ngayon ang katawagang Don at Donya, ay iyon ang mas angkop na itawag sa mag-asawa. Sa hasyendang dating naglilingkod ang tatay mulong niya bago pa ito magkasakit. Mabait ang mag-asawa sa kanila. Sa katunayan, kapag may mga okasyon sa malalaking bahay ay naiimbitahan silang mag-ama. Bilang ganti, ay tumutulong naman siya sa paghahanda roon. Siyempre ay tauhan lang naman sila sa hasyenda. Kahit na kung minsan ay sinasaway siya ni Mrs. Licarte. Magiliw sa kanya ang ginang. Palibhasa ay sabik ito sa anak na babae. Madalas nitong ipinagmamalaki sa kanya ang mga alaga nitong bulaklak sa malaking hardin sa hasyenda. Nitong mga huling araw ay iniiwasan niya ang mga pagbabago sa kanyang ama-amahan. Nakadarama siya ng takot sa tuwing maiisip na kung wala pa rin itong makakamatch na kidney donor para sa kidney transplant,
ay hindi na magtatagal ang buhay nito. Ang mabuti pa po, magluluto na ako ng hapunan natin para maaga kayong makakain at makapagpahinga, tay. Kakameryenda lang natin. Pagkain na naman yung nasa isip mo. Ipitas mo na nga lang ako ng sariwang okra sa tumana at ipaibabaw mo sa sinaing. Para bagoong na lang ang igigisa mo. Ayos ng ulam yun. Pero tay, alam niyo namang bawal sa inyo ang maalat. Dialysis ko naman bukas, anak. Hamon nang makakain naman ako ng bawal kahit minsan. 2 taon na akong nagda-diet eh. Labag man sa kalooban, ay sinunod ni Jenny ang ibig nito. Ano nga bang silbing humaba man ng buhay ay kung hindi mo naman ito may enjoy? Ang bait-bait talaga sa atin ni Mr. Lacarte, ano tay? Wika ni Jenny dito nang naghahapunan na sila sa dakong 7:00. Mula po nung magkasakit kayo at hindi na makapagtrabaho sa asyenda, siya na ang tumustos sa mga pagpapagamot nyo at sa mga pangangailangan natin. Kibit balikat lang ang itinugon nito. Halatang ganado ito sa pagkain. Nakakamay pa ito at madalas ang sausaw ng okra sa platito ng bagoong. Kahit siguro habang buhay tayong magtrabaho sa kanya, hindi pa rin natin mababayaran ng lahat ng ginastos niya sa atin. Dagdag pa niya. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanyang sinabi at bigla na lamang itong natigilan. Pagkatapos ay minadali na nitong tapusin ang pagkain. Kung may magagawa lang sana ako, anak, hindi mo sasapitin ng ganito. Malungkot nitong sabi. Tatay, kahit naman po maghirap lang tayo, wala naman po akong reklamo sa buhay natin. Malambing niyang saad dito. Alam ko, Jenny, kaya nga lalo siguro akong nahihirapan eh. Nagtatakang napatigil sila sa pagkain. Bakit po kayo nahihirapan? Sa halip na sumagot, ay mabagal itong tumayo at tinungo ang lababo upang maghugas ng kamay. Tinutulungan na niyang makahiga ang tatay mulong niya. Nang muli niyang ungkatin dito ang sinabi ng sila ay kumakain. Tatay, ano pong ibig niyong sabihin na mas lalo kayong nahihirapan dahil hindi ako nagrereklamo sa buhay natin? Itong batang to, kung ano-ano ang maisip itanong. Buhayin mo na lang yung pangmagdamagang gasera natin at para makapagpahinga ka na rin sa silid mo. Sagot nito sa kanya. Tatay, magpalakas kayo ha. Gusto ko pag akyat ko sa stage sa graduation ay kasama ko kayo. Mahinang ungol lang ang itinugon nito. At saka, huwag niyo pong isipin ng panghanda. May kaunti naman po akong ipon. Ititreat ko kayo sa kainan sa bayan. Kanyang hinaplos ang noo nito ng mapunang agaw tulog na ito. Ngayong malaki na siya, nais naman niyang suklian ito ng iba yung pagmamahal at pag-aaruga na natanggap niya mula rito sa kanyang namayapang inainahan. Hinimig niya ang isang oyayi na natatandaan niyang inaawit nito noong bata pa siya. Kapag siya ay patutulugin nito, gamit ang kantang sa ugoy ng duyan. Bago matapos ang linggong yon ay dumalaw sa kanilang kubo si Mr. Licarte. Kasama ang kanang kamay nitong si Mang Pio. May mahalagang sadya mga ito sa kanyang ama-amahan. Nais sana ni Jenny na makinig sa usapan. Ngunit inutusan siya ng tatay mulong niya na bumili ng maiinom sa tindahan para sa bisita. Pagbalik niya dito ay tapos na rin ang usapan ng dalawa. Kahit anong pilit niya sa kanyang ama-amahan, ay hindi niya ito napapayag na sabihin sa kanyang ipinunta ni Mr. Licarte. Sinabi na lamang dito na tungkol iyon sa pagpapagamot nito. Alam mo na ba ang bagong chismis, Jenny? Napabaling si Jenny sa kaibigan niyang si Joanna. Habang nagkukusot sila ng marurumi nilang damit. Kasalukuyan siyang nasa ilog at naglalaba. Kasama ang ilan pang kababaihan na pawang naglalaba rin doon. Nangasar nanginisihan niya si Joanna. Hindi na bago sa pandinig niya ang ibinungad nito. Iyon ang palaging pasakali ng chismosa niyang kaibigan kapag nagkikita sila. Siyempre pag nalaman ko hindi na bago yun. Ginusuhan siya nito.
Ikaw na nga tong babalitaan dyan eh. Hindi na ito kumibo. Sandaling itinutok ang pansin sa mga nilalabhan. Tingnan mo to, ibibitin mo pa ako eh. Ano bang chismis yan? Muling ibinalik ang kasiglahan nito. Yung lagalag na anak ni Mr. Licarte, balita ko ay sa hasyenda na daw mamimirmi. Balita ko pa sa driver nilang si Cardo, napakarami daw ng bagahe na inuwi nila sa malaking bahay. Galing kasi sa Maynila eh. Sina Mr. at Mrs. Licarte lamang ang nakatira sa malaking bahay sa hasyenda. Kasama nito ang mga kawaksi. Bihirang tumuntong sa silang ang nag-iisang anak na lalaki ng mga ito. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin na nakikita ang anak ng mga ito. Sabi pa ni Cardo, pagpapatuloy ni Joanna, si Sir Richard na daw magpapatakbo ng hasyenda mula ngayon. Yun daw ang hiniling nito sa ama kapalit ng kung anong hiniling naman ni Mr. Licarte rito. Hiniling? Oo, hindi pa nga lang daw alam ni Cardo kung ano ang kahilingang yun. Sabi pa sa akin ni Cardo, mula raw nang dumating si Sir Richard sa hasyenda, para na silang nakatuntong ng numero. Masungit daw ito at istrikto. Palibhasa raw pinagtak sila ng nobya. Baka naman kasi pangit siya at nakahanap ng mas gwapo ang nobya niya. Pabirong salo ni Jenny dito. Kahit na ang totoo ay duda siyang hindi ito gwapo. Parehong gwapo at maganda ang mag-asawang Licarte kahit na may edad na ang mga ito. Hindi nabanggit sa akin ni Cardo ang mukha ng bata niyang amo eh. Hayaan mo, pag nagkausap kami ulit, uurirating ko sa kanyang mabuti ang tungkol kay Sir Richard. Subalit hindi ang itsura ni Richard Licarte ang matimbang sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon, kundi ang sinabi ni Joanna na masungit at istrikto ang batang amo. Paano kung mapunan ni Richard ang kaluwagan ng ama nito sa kanila? Baka ang maging pangakong pantustos ni Mr. Licarte sa kidney transplant ng kanyang tatay ay pakialaman pa nito at mapako. Kung bakit ang tagal naman kasing makahanap ng kidney donor para sa kanyang tatay? Naisip ni Jenny. Tapos na siyang maglaba ngunit okupado pa rin ang isip niya ng mga ganoong posibilidad. Mauuna na ako sa iyo, Joanna. Paalam niya dito pagkatapos pigaan ang ibaba ng suot niyang tapis at kinarga ang batya. Sige, isang araw dadalaw ako kay Mang Mulong. Matagal ko na siyang hindi nakikita eh. Bagya na lamang siyang nakatango kay Joanna. Wala sa sariling naglakad siya pauwi sa kanila. Namaybay siya sa may pilapil ng mga tanim na kape dahil shortcut iyon pauwi sa kanila. Nang mapansin niyang may taong naliligo sa batis. Dahan-dahan siyang nagtungo roon at sumilip kung sino ang nililigo. Kaya lang ay nagulantang siya at napasigaw nang kasabay niyang sumilip nang gulatin siya nito at mabilis na hagibis ng kabayo. Sa pagkagulat niya ay nadulas ang kanyang paa at nawalan siya ng panimbang kasama ng gumulong niyang batya sa isang maliit pang puno ng kape. Bago niya nagawang ibangon ng sarili ay hinawakan siya sa magkabilang braso ng taong marahil ay sakay ng kabayo. Tinulungan siya nitong makatayo. Are you alright? Tanong nito nang hindi pa rin siya binibitawan. Lalo lang siyang natuliro nang magsalubong ang kanilang paningin. Ang mukha ng isang napakagwapong estranghero. Noon lang siya nakakita ng personal ng lalaking ganoon kakisig. Medyo mahaba ang buhok nito. Ang mga dulo nito ay humahalik sa batok nito at noo. Titig na titig sa kanya ang magaganda, ngunit mapang-arok nitong mga mata. Nagyayabang ang ungos ng ilong nito at makurba ang manipis na mga labi sa paraang tila ng uuyam. Halos magsalubong ang makakapal nitong kilay sa waring pagtataka sa kanyang pagkatulala. Alin ba ang nasaktan sa'yo? Tanong nitong muli. Wala pa rin siyang makapagtinig sa kanyang lalamunan. Daig pa niya ang na-lovestruck ng mga sandaling iyon. Lalong nadagdagan ang pagkamangha niya nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Palapit ng palapit. At sa halip na umiwas, ay fascinated pang hinintay niya ang paglapat ng labi nito sa kanyang bibig.
Isang buong segundong kinamkam ng estranghero ang basal niyang mga bibig bago siya nito binitawan. Nag-init ang pakiramdam niya sa pagkapahiyang naihawak niya ang mga kamay sa mukha nito nang bitawan na siya ng lalaki. Ni hindi sumagi sa isip niyang itulak ito o sampalin man lamang sa kabila ng kapahangasan na ginawa nito. There, nawala na ang pamumula mo. Bale walang sabi nito at pagkatapos ay binalingan na ang mga nagkalat niyang nilabhan upang ibalik sa batya. Sakay ka mo ng kabayo, Jenny? Usisa ni Juana sa kanya. Tumango siya habang ipinagpapatuloy ang muling pagbabanlaw ng mga nalaglag niyang labada. Ikinuwento niya rito ang nangyari pagkatapos nitong magtanong kung bakit bumalik siya sa ilog. Hindi ko nga kilala kung sino ang bastos na lalaki na yun. Hindi man lang nagsorry sa ginawa niya. At hindi na natapos ang sinasabi at napahikbi na siya. Nagtatakang napahinto si Joanna sa pagkukusot at pinagmasdan ng kaibigan. Bakit? Ano ba bang ginawa sa'yo ng lalaking yun? Hindi niya ikinwento rito na bigla na lang siyang hinalikan ng estranghero. Umiling na lang siya at sinupil ang pag-iyak. Napahiya lang talaga siguro ako. Hays, wala naman akong nababalitaan na may bagong salta dito sa atin. At saka, alam nating pareho na iilan lang ang may kabayo dito. Siyempre, sina Mr. Licarte ang may pinakamaraming kabayo rito sa atin dahil may rancho sila. Ano bang itsura niyong lalaki? Pangit. Mabilis niyang sagot. Kahit ang totoo ay kabaliktaran niyo ng anyo ng estranghero. Naiinis lang talaga siya. Iniingatan niya ang kanyang first kiss dahil nangako siya sa kanyang sarili na ibibigay lang iyon sa kanyang unang magiging nobyo. At ngayon ay pinakialaman itong nakawi ng bastos na lalaking iyon. Nako, hindi kaya taong labas yan? Hindi na siya sumagot dahil nakita niyang hangos na dumating ang pinsan niyang si Arnel. Jenny, bilisan mo! Si Tio dadali na ngayon sa ospital. Hindi na nakarecover pa ang ama-amahan ni Jenny. Pagkatapos itong dumaing na nahihirapang huminga, ay bumaba na ng bumaba ang blood pressure nito. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor ay cardiac arrest ang ikinamatay ng ama. Pagkatapos itong mailibing ay nag-alok ang pamilya ni na Arnel na pumisan na siya sa mga ito upang magkaroon naman siya ng makakasama. Ngunit tinanggihan niya ang alok ng mga ito. Kaya ko namang mag-isa sa bahay namin. Anya sa pinsan. 2 beses na ako mauulila, Arnel. Kahit man lang ay sa ala-ala makakasama ko pa rin sina tatay. Tumango ang pinsan. Nauunawaan kita, Jenny. Nag-aalala lang ako baka lalo ka lang mahirapang makalampas sa pagluluksa kapag nag-iisa ka lang. Salamat. Hindi naman siguro. Ang ipinaghihirap lang naman ng loob ko ay hindi man lang nahintay ni tatay ang graduation ko. Maasa pa naman ako na mahihintay pa niya na may matagpuan kaming kamatch ng kanyang kidney para mairaos niya ang transplant sa kanya. Pinunasan niya ng mga daliri ang luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang magkabilang pisngi. Alam kong hirap na si Tito sa kanyang kalagayan. Mabuti na nga sigurong nagpahinga na siya, Jenny. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa iyong dibdib ang pagkamatay ng tatay mo. Tango lang naman ang itinugon niya kay Arnel, kahit hindi niya alam kung paano tatanggaping mag-isa na lang siya sa ngayon. Narito lang naman kaming kamag-anak mo kapag kailangan mo ng tulong. Salamat, Arnel ah. Alam ko namang maaasahan ko kayo. Inayos na ni Jenny ang mga gamit ng kanyang ama-amahan sa baul nito. Nang mapansin niya ang isang sulat na may kakapalan ng laman. Pangalan niya ang nakasulat sa labas ng sobre. Magkahalong pagtataka at pananabik na binuksan niya ang sobre. May sulat naman palang iniwan si tatay kahit hindi niya nakuhang magpaalam sa kanya bago ito mamatay. Hindi niya tiyak kung matutuwa o madidismayan na makitang kapirasong papel lang ang laman ng sobre. Ang ibang laman ay perang papel na. Binasa niya ang sulat. Dear Jenny,
Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Hindi ko gustong iwan ka, ngunit sadyang siguro yun ang itinakda ng Diyos para sa akin. Sinupin mo ang perang tangi kong maiiwan sa iyo. Alam kong maliit ang 10,000 to, ngunit iyon lang ang nakayanan kong itabi para sa iyo. Bilang regalo ko na rin sa inyong pagtatapos. Sundin mo sana ang sasabihin ko sa iyo. Patawad anak. Ngunit kailangan kong gawin ito para hindi mo matiyak ang pagpapabuti ng kinabukasan mo kahit wala ako. Ang nagmamahal, Mulong. Hilam sa luha ang mga mata ni Jenny nang matapos basahin ito ang sulat. Gaano kaya katagal inipon ni Tatay Mulong niya ang ganitong halaga? Tiniis nito ang maging salat sa sariling pangangailangan para lamang may maiwan ito para sa kanya. Lalo lang tuloy lumalim ang kanyang paghihinagpis sa pagkamatay nito. Pinahiran pa lang niya ang kanyang mga mata nang may kumatok sa pintuan. Pinunasan muna niya ang bakas ng luha sa kanyang mukha bago ito pinagbuksan. Tumambad sa kanya ang kanang kamay ng mga likarte na si Mang Edgar. Magandang umaga sa iyo, Jenny. Bungad nito sa bahagyang ngiti. Magandang gabi po, Mang Edgar. Tuloy po kayo. Hindi niya maipalawanag ang kakaibang nararamdaman dahil sa takot at kaba. Hindi niya maiwasang kabahan sa pakikipagkita nito sa kanya. Pinapanik niya ito at pinaupo sa bangkong kahoy. Sa katapat ng upuan niya na siya lumugwar. Ano pong sadya niyo sa akin? Inilabas nito ang kipit na long brown envelope. Mula roon ay kinuha nito ang ilang dokumentaryong papel at inabot sa kanya. Kondisyonale sa pagpapakasal niya sa nag-iisang anak ng mga likarte. Kung sa ibang dalaga napunta ang kasunduang pagpapakasal sa herederong si Richard Licardo, aariin niya iyong isang napakalaking oportunidad. Subalit hindi gayon ang nararamdaman ni Jenny sa mga sandaling iyon. Pagkatapos niyang mabasa ang mga kondisyon na nakasaad sa dalang papers ni Mang Edgar, pakiramdam niya ay isang bitag na walang lalabasan. Walang pagmamahal na magpapatibay sa kasal na yon. Ayon sa nakasaad sa kasunduan, ay kailangan lang ng Licarte ng isang matinong babae na magiging kaagapay ng anak ng mga ito sa pagpapalago ng asyenda. Isang babae na hindi maghahangad ng kayamanan sa mga ito. Isang katuwaang na hindi magtataksil sa kanilang sumpaan o maglagay ng pangalan nito sa kahihiyan. Hindi pa man napag-uusapan ng kasal ay handa na ang prenuptial agreement na dapat niyang pirmahan. Iyon ang kasunduang nag-alis sa kanya ng karapatan sa kayamanan ng mga Licarte sakaling makasal siya kay Richard Licarte. At wala siyang pagpipilian. Sa laki ng utang na salapi at utang na loob niya sa mag-asawang Licarte dahil sa pagtustos ng mga ito sa pagpapagamot ng kanyang ama-amahan nang nabubuhay pa ito, kasama na pati ang pagpapalibing dito, ay wala na siyang nagawa, kundi sabihin kay Mang Edgar ang kanyang pagsang-ayon. Humiling lang siya dito ng 1 linggo pang pananatili sa kanilang kubo bago siya dito dalhin sa malaking bahay. Ganoon lang. Mapait na sumagi sa isip niya na wala man lang ligawan o pamamanhik. Diyos ko, ano ba naman tong napasukan ko? Noon din sumagi sa isip ni Jenny ang dahilan ng paghingi ng tawad ng kanyang ama-amahan. Pinagkasundo pala siya nito nang wala siyang kamalay-malay. Kasunduang naglalagay sa kanya sa posisyong pambayad utang. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi niya sa kubo matapos ilibing ang tatay Mulong niya, ay walang gabing hindi nabasa ang kanyang una ng mapapait na luha. Hindi naman niya maaaring ibunto ng sisi sa namayapa niyang ama-amahan. Marahil iniisip lang nito ang kanyang kinabukasan kaya nagawa ang bagay na iyon. Sinikap niyang patatagin ang sarili nang sumapit na ang araw na susunduin na siya ni Mang Edgar. Jenny, iha! Halika muna sa hardin. Paparating na si Richard. Kausap na ngayon ng potential buyer ng mga kabayo sa rancho kaya hindi agad makakaharap. Bahagyang ngiti at marahang tango ang iginanti niya kay Mrs. Licarte bago siya sumunod dito. Tulad na napag-usapan, ay sinundo siya ni Mang Edgar sa kubo ng araw na iyon. Pagtungtong pa lang niya sa front step ng marmol ng malaking bahay,
ay agad siyang sinigalahan ng di maipaliwanag na ginaw. Tila iyon isang premonisyon ng magiging kalagayan niya sa bahay ng mga Licarte. Iha, mauunawaan ko kung tutulang kalooban mo sa kasunduan namin ng namayapa mong tatay. Simula ni Mrs. Licarte pagkatapos silang magkaharap ng nakaupo sa garden set na nasa unahan ng hardin. Nagbaba siya ng tingin. Tumutol man siya ay ano ba naman ang kaya niyang magagawa? Napakalaki ng utang nila sa pamilya nito. Nakakahiyamang aminin sa edad ng anak ko. Kahit minsan ay wala siyang naging karelasyon na medyo matino at mapagkakatiwalaan. Patuloy ni Mrs. Licarte. Nangangamba kami ng kanyang ama na mauwi lang sa wala ang aming pinaghirapan ng mahabang panahon. Saad ng ginang. Kaya pala hindi na bali ang pagmanipula sa inyo sa ibang tao. Basta maprotektahan nyo lang ang kayamanan nyo. Sa isip-isip niya. Subalit sa halip na iyon ang sabihin, ay iba ang naisatinig niya. Ilang taon na po ba siya? Tanong niya dito. 33 na ang aming anak, Jenny. Maraming babae na ang nanakit ng kalooban niya. Mga babaeng hindi makontento at maging faithful kay Richard. Nasubaybayan namin ang paglaki mo at kilala namin ang pagkatao ng iyong pamilya, Iha. Hindi nga kayo mayaman, ngunit kilala naming malinis ang inyong pagkatao. Ang katangian mong yan ang kailangan ni Richard. Para kung ano man ang mangyari sa amin ng papa niya, panatag namin siyang iiwanan sa mundong ito. Bigla siyang kinalibutan sa sinabi nito. Kararaan lang niya sa masakit na pagkawala ng kanyang ama-amahan. At ang huling nais niyang isipin ngayon ay ang tungkol sa kamatayan. Ipinagpauna ko na sa'yo na hindi madaling pakisamahan ng anak ko. Pero hindi naman likas ang pangit ang kanyang ugali. Masyado lang nasaktan ng anak ko sa mga nagdaan niyang relasyon. Kaya siya naging cynical at nawalan ng tiwala sa kapwa. Sambit ng ginang. Diyos ko, ito na po siguro ang krus na papasanin ko sa kasunduang ito. Kinuha ni Mrs. Licarte ang isa niyang kamay. Hindi pa manuwaring pinalalakas na nito ang kanyang loob sa kalbaryo niyang susuungin. Makakasama mo naman kami rito ng aking esposo, Iha. Gusto kong isipin mo na kakampi mo kami. Isa pa, hindi naman namin kukonsintihin ang mali ni Richard. Lihim na nakagat ni Jenny ang ibabang labi niya. Napakapangit ba ng anak nito at halos ipagduldulan na sa kanya? Agad din naman niyang itinaboy ang isipang iyon. Mas dapat siyang kabahan sa pangit na ugali na nakatakda niyang papakasalan kaysa sa pangit na anyo nito. Binawi na niya ang kamay niya mula rito. Totoo po ba na ang pagpapakasal namin ay kapalit ng kahilingan ng anak niyo na pamahalaan ng asyenda? Natawa ito ng mahina. Saan mo naman narinig yan, Iha? Talagang gusto namin ng esposo ko na si Richard ang mamahala rito sa asyenda para matapos na ang paglalagalag niya. At tungkol naman sa pagpapakasal niyo, well, tutol siya pero alam kong nakita niya at naiintindihan na niya ngayon ang logic nun. Ang tsismosong juwa na talaga na yun. Pahamak. May ugong ng sasakyan silang narinig na huminto sa harap ng bahay. Yan na siguro si Richard. Wika ni Mrs. Licarte. Sa side porch na malapit sa hardin, dumaan ang kanilang hinihintay at kasabay nito ang ama nito. Mangha siyang napatingin sa paparating. Ang gwapong bastos na nanghalik sa kanya sa pilapil. Hi, you must be Jenny. Bati sa kanya ng lalaking kasama ni Mr. Licarte. Nakangiti ito, ngunit hindi siya malilo nang nanguuyam nitong mga labi. Tiyak niyang lihim na siya nitong pinagtatawanan. Oo. Tugon niya nang hindi makuhang ngumiti. I won't apologize for what happened last time. Hindi ko yun kasalanan. Wika nitong nanghahamon. Magkakilala na kayo? Nasurpresang tanong ni Mr. Licarte. Nagkita lang kaming malapit sa ilog, pero hindi ko naman siya kilala. Sagot ng lalaki bago siya binalingan. So, pagkatapos ng narinig ko sa iyong ama, hindi ko na yun inaasahan mula sa iyo. She said levelly bilang sagot sa unang tinura nito. Gumalaw ang noo nito at tila na sorpresa. Oh,
I think magugustuhan ko ang pakikipag-usap sa'yo. Pag-uusapan na ba natin ang tungkol sa kasal? Kibit-balikat lang ang itinugon niya dito. Sa nakikita niya ay permanente na yatang panguuyam na ang nakamarka sa ekspresyon ni Richard. Hindi niya tiyak na hindi siya makakapagkomento ng may katumbas ding panguuyam. O siya, simulan na nating pag-usapan ang detalye ng kasal. Ani ni Mrs. Licarte. Tila lalo siyang nabaon sa masaklap na predikamante pagkatapos nilang pag-usapan ang kasal. Nakikinikinita na niyang parang lagi na siyang tutuntong sa alambre kapag nakasal na sila ni Richard. Halos lahat ng suwestyon niya ay sinasalungat nito. Mabuti na lang at naipagtatanggol ni Mrs. Licarte ang ilan doon. Iisa lang ang pinagkasunduan nila ni Richard. Iyon na yung gawing simple ang kasal at ilang malapit lang na kamag-anak at kaibigan ang iimbitahan. Kung sa bagay, walang isa sa mga kamag-anak o kaibigan ang ibig niyang sumaksi sa kanilang kasal. Para sa kanya, pagluluksa iyon at hindi pagsasaya. Pumasok na si Jenny sa silid na ipinapagamit sa kanya ni Mrs. Licarte. Nagtutumining pa rin sa kanyang isipan na mahihirapan siyang pakisamahan si Richard. Hapon at papalubog na ang araw nang ikasal si Jenny at Richard. Damit panluksa ang pakiramdam ni Jenny sa suot niya. Habang lumalakad siya patungo sa ginawang canopy na nasa gitna ng hardin ng mga Licarte. Kahit pa nga kilalang designer ang gumawa ng kanyang puting wedding gown ay wala siyang pakialam kung bagay man yun sa kanya o hindi. Panayang puri sa kanya ng beautician na nag-aayos sa kanya. Ngunit hindi niya yun nagawang pagaanin ang kanyang nararamdaman. Naku ma'am, bagay nga sa mga mata mo ang unshed tears. Pero wag na wag mong paaagusin yan sa gitna ng kasal mo ha. Huhulas ang iyong make-up. Babala sa kanya ng baklang beautician bago siya lumabas sa silid. Hindi man niya pinansin ang sinabi nito ay pinilit pa rin niya ang sarili na hindi maiyak. Bakit ba ang lungkot-lungkot ng aura mo? Super handsome na nga ng iyong groom eh. Nalulungkot ka pa. Sabi ng beautician. Kung alam mo lang. Dumaan ang mga seremonya ng kasal na tila hindi kasali si Jenny. Nagpatianod na lang siya ngunit hindi niya makapa ang kataimtiman ng kanilang mga sumpaan ni Richard. Ito man ay halata niyang nagpapatianod na din. Mabuti na lang at huwes lang ang nagkasal sa kanila. Nang ipahayag na ng Wes na mag-asawa na sila, ay hindi niya inaasahang isang masuyok na halik ang igagawad sa kanya ni Richard. Muntik na tuloy siyang mapaiyak. Kung sana ay normal lang ang kanilang magiging pagsasama nito ay baka siya na ang pinakamaligayang babae ng mga sandaling iyon. Hindi ko kayang matulog kasama ka sa iisang kama. Prangkang sabi ni Jenny kay Richard nang mapagsolo na sila sa isang silid kinagabihan. Tila nasaktan ang ekspresyon na nabasa niya sa mga mata nito. Ngunit panandalian lang iyon. Nagkibit-balikat ito na tila baliwala lang dito ang naging pahayag niya. Don't worry, doon ako sa adjacent room ng kwartong ito matutulog. Hindi ko galing mamilit ng babae. Usually, ako ang pinipilit. Hindi na siya nag-react sa sinabi nito. Umaga pa lang ng kanilang kasal ni Richard ay ipinalipat na ng ginang ang kanyang mga gamit sa kwarto ng anak at ipinag-shopping na rin siya nito. Nahihiyaman ay wala na rin siyang nagawa pa. Mapilit talaga ang ginang. Hindi na rin sila nag-honeymoon ni Richard sa ibang lugar. Sa kabila ng pagpipilit ng mga magulang nito na mag-honeymoon sila kahit man lang sa Tagaytay. Umayon din naman sa kanya ang asawa. Ayon dito ay marami itong maiiwan na trabaho kapag lumayo pa sila. Nakahinga si Jenny ng maluwag nang iwan siya nito sa loob ng silid. Hindi naman niya ipinagkakait kay Richard ang marital rights nito sa kanya. Ngunit kailangan muna niyang masanay sa bago nilang estado at sa isa't isa. Mabilisan siyang nag-shower at nagbihis ng kanyang long cotton night dress bago siya nahiga sa kama. Alam mo niyang gagamitin ni Richard ang banyo dahil iisa lang naman ang banyo ng silid na iyon at ng adjacent room na tutulugan nito. Kahit naman hindi niya ito gustong mapangasawa,
ay wala siyang magagawa, kundi tuparin ang sinumpaan nila sa harap ng Wes na nagkasal sa kanila kanina. Igagalang niya ito at paglilingkuran kung hindi man ito ginawang mahalin. Asawa na niya ito simula ng araw na iyon. Asawa. Napabuntong hininga siya sa isipang iyon. Pumasok tuloy sa isipan niya na baka maging padalos-dalos siya sa kanyang pagpapasya tungkol sa pagpapakasal dito. Maaari naman siyang tumakas sa takbuhan ng kasunduan ng tatay mulong niya at ng mga likarte. After all, buong buhay niyang involved. Subalit, agad din niyang binawi ang naisip. Pinalaki siyang mulat sa kahalagahan ng binitawang salita at sa pagtupad ng bawat pangako ng kanilang ginagawa. Kahit ang pangakong itinuring lang ng magulang ang sangkot doon. Bumangon siya upang abutin ng switch ng bedside lamp. Ngunit hindi pa man niya napapatay ang ilaw, ay bumukas na ang pinto ng adjacent room at iniluwa noon si Richard. Nakatapis lang ito ng tuwalya at medyo tumutulo pa ang basa nitong buhok. Asiwa siyang tumingin dito, ngunit hindi niya magawang iiwas ang mga mata sa dibdib ng lalaki. Don't. Pigil niya sa pag-abot niya ng switch. Pakitulungan mo muna akong hanapin kung saan drawer inilipat ng mga maids ang mga brief ko. Nakikiusap ang salitang ginamit ni Richard, ngunit hindi ang ekspresyon ng mukha nito. Medyo iritado ito dahil marahil sa pagbabagong ginawa sa kwarto niya dahil naroon na ang babae. Tuluyan nang bumangon si Jenny at desente naman ang night dress na suot niya. Mayroon niyong maliliit na butones mula sa leeg hanggang sa laylayan at talagang hindi siya masisilipan. Gayunpaman, ay pinatungan pa rin niya iyon ng katernong roba bago lumapit sa kanya. Tiningnan siya nito na para bang naiinis at sabay na silang naglakad patungo sa walk-in closet. I thought wala nang nagsusuot ng ganyang klaseng pantulog. Komento nito na ipinagsawalang kibo na lamang niya. Kahit ang namatay kong lola ay hindi ko nakitang nagsuot ng ganyang kakonserbatibong nightgown. Nasa left side ang mga damit ko. Wika niya upang putulin nito ang topic tungkol sa pantulog niya. Hindi naman siya naiinis tungkol sa panguuyam nito sa suot niya. If I know, gusto lang ng lalaking ito na maasar ako. At ang maasar, siya ang talo. Nakakatawa ngunit mula sa unang pagkikita nila ay pakiramdam niya na ang ugali nito ay ang manginis lang ng mga babae. Napatunayan niya yun sa mga sumunod pang pag-uusap nila bago ang kanilang kasal. Well, kung inaakala mong maiinis at maaasar ako, you're in for disappointment, Richard Licarte. Itinaga niya yun sa isipan. Nasa right side naman itong walk-in closet ang lahat ng mga gamit mo. Patuloy ni Jenny. Yun nga ang sabi sa akin ni Mama kanina. Pero nahalugog ko na lahat ng mga gamit ko. Hindi ko pa rin makita ang mga undies ko. Ayaw ko namang tingnan ang mga drawers sa side mo at baka mag-eskandalo ka. Muli nitong pinasadahan ng tingin ang suot niya. Para tuloy nag-init ang kanyang muka. Conservative ka pa naman. Dagdag pa nito. Sinimulan niyang buklatin ang mga drawers sa side niya dahil nakadama na siya ng pagkailang. Maliit lang naman ang walk-in closet at sa lapad ng katawan nito ay halos magsiksikan na sila sa loob noon. Para din siyang hindi makahinga sa mabangong samyo ng men's soap na ginagamit nito. Tila literal siyang niyayakap ni Richard sa pamamagitan lang ng amoy niya. What is happening to me? Lihim siyang nailing pagkatapos buklatin ang lahat ng drawers sa closet. Magkatulong nilang inayos yun ng maid ng umagang iyon. Ngunit ngayon ay tila ba'y pinaglalaruan ng kuting maliban na lang sa nakasabit sa closet. At naroon sa pinakadulong drawer sa ibaba ang maayos na pagkakasalansan ng mga brief ni Richard. Dito pala sa side ko na ilagay ng maid. Ani Jenny. Inalis nito ang pagkahalukip-kip at inilahad ang kamay sa kanya. Natutulalang tiningnan niya ito. Pakibigyan mo nga ako ng isa. Hindi pa rin niya magawang kumilos.
Noon lang niya naisip na wala itong anumang saplot maliban sa tuwalyang nakatapis dito. And she had never been close to a naked man before. Goodness, Jenny! Tila yamot nitong sabi. Brief lang ang hahawakan mo, not my crouch. Mabilis siyang kumuha ng isang brief upang itago tuloy ang pamumula niya. Inabot niya rito ang kapirasong tela nang hindi niya tinitingnan ng mata. Little prude. Paanas nitong wika. Nang uuyam na naman. I tell you, bago matapos ang isang buwan, hindi lang brief kundi buong parte ng katawan ko ang mahahawakan mo. Gigil na si Jenny, ngunit hindi siya pwedeng magpahalata. Nag-e-enjoy ang damuho sa pagka-discomfort niya. Maaga pa ring nagising si Jenny kahit na halos mag-uumaga na siyang nakatulog dahil sa pagkabalisa. Alam niyang namamahay siya at dahil unang gabi pa lang naman niya sa malaking bahay. Dagdag pang mas sanay siyang matulog sa papag. Subalit batid niya ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Takot siya na baka lapitan siya ni Richard kapag natutulog na siya at igiit nito sa kanya ang marital rights nito. Mabilis niyang inayos ang higaan at naligo. Nang makapagbihis na siya ng isang desenteng pambahay, ay ang mga gagamitin naman ni Richard ang kanyang inihanda. Kinuha niya ito ng mga damit na katulad ng madalas nitong gamitin kapag naglilibot sa rancho at hasyenda. Nasa ganun siyang sitwasyon nang biglang sumungaw na naman ang nagpupunas na bibig na si Richard. Katututbrush lang marahil nito at kinuha ang isusuot. Suot pa nito ang pantulog. Inabot niya rito ang hawak na damit. Here, naipili na kita. Sa halip na kunin yun ay mas lalo itong lumapit sa kanya at ngumiti. Good morning. Masigla nitong bati. Bago pa nahulaan ni Jenny ang gagawin nito, ay nakababa na ang mukha nito sa nakamaang niyang anyo at kinitalan siya ng masuyong halik sa mga labi. It was brief, warm kiss, and she was starting to like it since yesterday when he kissed her at the wedding. Hindi pala. Mabilis niyang na-realize noon na una pa lang siya nitong hagkan sa pilapil ay nagustuhan niya na ang lalaki. Wake up, Jenny! You're treading danger! Pwede mo namang dalhin sa adjacent room. Nito, pagkatapos siyang bitiwan at kunin na ang damit. I won't mind kahit na maglabas-pasok ka doon. You have every right to do so. Asawa na kita. Nagsalubong ng paningin niya ang naguuyam ng ngiti at agad siyang nagpaalam. Nasa garden lang ako if you need me. I bet hindi ka magtatakang pumanik dito kapag sinabi ko mamaya kung anong kailangan ko mula sa'yo. Pahabol nito at binuntutan pa ng halakhak bago pa man siya tuluyang makalabas ng silid. Idinampi ni Jenny ang isang kamay sa mainit niyang pisngi habang bumababa ng hagdan. Tama nga ang sapantahan niya noong araw na unang tumuntong siya sa bahay na iyon. Mahihirapan siyang pakisamahan si Richard. Ngunit may isa pang bagay ang mas magpapahirap yata sa kanya. She was beginning to realize that it would be difficult trying to not to fall for him. Dinala siya ng mga paa sa gitna ng hardin. Hindi pa niya napagpasyahang umupo nang dumating doon ang manang Belen, ang matandang maid ng mga likarte. Bitbit nito ang isang maliit na tray na naglalaman ng persolator, 2 tasa, cream butter dish at maliit na bread basket. Binati siya nito. Nakangiting sinuklian naman niya ang bati na iyon. Pinadalhan ka ni ma'am ng kape nang makita niyang dito ka papunta, Jenny. Nito, pagkatapos ilagay ang dala sa coffee table. Salamat po, Manang Belen. Sana hindi na kayo nag-abala pa. Pwede naman ho akong pumunta sa komedor mamaya. Ano bang abala ang sinasabi mo? Tungkulin ko to. Isa pa, dito talaga madalas magkape si Sir Richard. Sagot nito sa kanya. Noon lang niya nalaman ang tungkol dito. Simula kasi nang dumating siya sa malaking bahay, ay sa komedor sila sabay-sabay na nag-aalmusal. Nakakahiya ho kasi. Napangiti ito.
at itinuon sa kanya ang simpatetik na mga mata. Ano bang sinasabi mo dyan? Asawa ka ni Richard, kaya amo ka na rin dito. Paalala ng kasambahay. Nasanay kasi siyang dinadyos ang mga likarte at tagapaglingkod lang ng mga ito. Gayunpaman, ay wala pa rin sa kanyang isipan na kabilang na siya rito. O paano? Maiwan na kita. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka pa. Naglagay siya ng kape sa isang tasa at pagkatapos timplahan yun ng asukal at creamer ay maingat niyang hinigo pang mainit na kape. Sanay siyang mag-instant coffee na nabibili niya lang sa kapitbahay tuwing umaga. Ngunit doon ay brewed coffee ang iniinom niya. Ngunit mas masaya naman siya noong kasama niya pa ang tatay niya kahit na naghihirap sila. Napaso ba ang dila mo ng kape? Muntik nang lumigwak ang laman ng tangan niyang tasa nang biglang magsalita si Richard. Hindi niya namalayang malapit na pala ito sa kinauupuan niya. Langhap niya ang mabangong samyo ng men's soap na ginagamit nito. She could almost swear na may gayumang hatid yun sa kanyang pangamoy. Dahil bakit sa halip na pakitaan niya ito ng kalamigan, ay iba ang nais niyang gawin. Ang yakapin nito at muling magpahalik. She took herself mentally. Napakaangang nagiging sutil ng isip niya. Suot na rin ito ang damit na inihanda niya kanina. Denim sports at kupas na maong. At ang sabihin na gwapo ito sa gayong setup. Agad niyang inalis ang mga mata na nakatuon sa kakisigan ng asawa at nalilito siyang sumagot dito. Hindi. Umupo muna ito sa tabi niya kung kaya't natural na magdikit ang braso nito at hita. And again, to her discomfort, bago magpatuloy. So why do you look so grim? Umagang umaga pa naman. May naalala lang ako. Anyang sinisikap na lagyan ng pagitan ng kanilang mga sarili kahit imposible. Sa lapad ba naman ang katawan nito? Ang boyfriend mo, knowing na hindi ka na makakabalik pa sa kanya? Nanguuyam na tanong nito. Wala akong boyfriend. Flat na tonong sagot niya. Oh. Gumalaw pa ang noon nito na animoy hindi naniniwala. Kung nagkataong may boyfriend man ako, nakipagtana na lang siguro ako sa kanya kaysa magpakasal sa'yo. Really? Nangiti-ngiti pa nitong sabi. Ano pala ang iniisip mo? Ibinaba ni Jenny ang hawak at ipinagsali nito ng kape sa tasa. Alam na niya ang timpla nito, kaya siya na rin ang naglagay ng asukal. Abala rin ito sa paglalagay ng butter sa mainit pang toast. Nang higupin ni Richard ang kape, ay ngumiti ito sa kanya. Perfect! Inabot nito sa kanya ang isang piraso ng toast. Eat this, and we'll have a walk before we eat our breakfast. Sumunod naman siya sa nais nito. Unti-unting napapalitan ang munting kasiyahan ng discomfort niya. Kaya nang akbayan siya nito ay hindi na siya pumalag. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Untag nito pagkaraan. May problema ka ba? Umiling naman siya. Malapit na kasi ang graduation namin. Sagot niya dito. Tumango naman ang lalaki. I know. 3 days from now, di ba? Oo. Nasabi ko na yan kay mama. Maghahanda raw kami para sa'yo. You can invite your friends and classmates here. No, hindi ganun. Iling niya. Nagtatakang napatingin ito sa kanya. Anong hindi ganun? Ayokong umattend ng graduation. Sasabihin ko sa mama mo na huwag na lang maghanda. Ha? Pero bakit? Takang tanong ng lalaki. Maaalala ko lang kasi si tatay. Pinisil ng kamay nitong nakaakbay sa kanya ang braso niya. Minsan ka lang gagraduate. Bakit hindi mo pa daluhan? Pasasamahan kita ron kay mama. Ani ng lalaki. Ayoko talagang mag-march. At baka hindi ko rin makayang pigilan ng pag-iyak ko. Makukuha ko pa rin naman ng diploma at transcripts ko kahit hindi ako dumalo sa graduation namin. If you say so.
Nagkibit-balikat na lamang ito sa kanya. Pagkatapos nilang magkape, ay akmang liligpitin na niya ang pinagkainan nila nang bigla siyang pigilan ito. Leave it there. Hindi mo kailangang gumawa ng mga gawain ng katulong dito. Maotoridad nitong wika. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lang dahil nakaakbay pa rin ito sa kanya. Mabagal silang naglalakad sa kahabaan ng hardin nang kunin nito ang kamay niya at ipinalupot sa baywang nito. Bantulot man ay makakatanggi ba siya? Admit it, Jenny. Hindi mo naman talaga gustong tumanggi. Sabi ng isang panig ng utak niya. Naramdaman na lamang niya ang pagdampi ng mainit na labi ni Richard sa tuktok ng kanyang tainga. Agad siyang nakadama ng kilabot. Kulang na lang ay takpan niya ang kanyang mga goosebumps na malinaw na makikita sa mga braso. Sa sentido naman niya ito humalik. You smell heavenly. Lalo tuloy siyang kinalabutan. Richard, baka may makakita sa atin. Alam niyang mahinang attempt iyon ng resistance dito. Tinawanan lang siya nito. So, you are my wife. And if I want to kiss you even in public, walang nakakahiya dun. Isa pa, hindi ba't gusto niyang mga babae na laging hinahalikan, sinasabihan ng endearments, at nilalambing? Namumulang pinigilan ni Jenny ang naglalakbay na mga labi ni Richard sa kanyang muka. Napilitan tuloy siyang alisin ang kamay niya sa baywang nito. Ano ka ba? Baka bata pa tayo. Nginisihan siya nito ng pilyo. Akyat na lang tayo sa room natin. Kahit nakakatangay ang sinasabi at ginagawa nito, ay pinangatawanan niya ang pagpapakipot. Maaangkin mo lang ako, Richard, kapag sigurado na akong mahal mo na ako. At hindi lang ang katawan ko ang gusto mo. Kaya marahil nagkakatagpo ito ng mga babaeng palpak. Libido ang pinapairal nito at hindi ang puso at isip. Sinikap niyang dumistansya dito upang hindi na nito makuha pa ang kamay niya. At hindi na rin naman ito nagpilit pa. Nasa dulo nang muli itong magsalita. Marunong ka bang mga bayo? Hindi. Mabilis niyang sagot. Baka maisipan niyang isakay siya sa kabayo at hihimatayin yata siya sa takot. Tuturuan na lang pala kita. Ayoko. Mabilis na naman na tugon niya. Bakit naman? Takot ako sa kabayo. Mabait naman ang mga kabayong sasakyan mo. Besides, hindi naman kita papabayaan hanggang hindi ka pa natututo. Ayoko talaga. Naalala ni Jenny ang sinabi ng isang kakilala. Nakaka-de-virginize daw ang pagsakay sa kabayo. Come on, Jenny. Hindi mawawala ang takot mo sa kabayo kung hindi mo sila lalapitan. Nakatitig ito sa nagpapanik niyang anyo. Nakalapit na sila noon sa kwadrang nasa likod bahay. Trust me, hindi ka maaano. Sasakay na lang tayong pareho sa kabayo ko. All you have to do is put your arms around my waist and I promise, marahan lang ang gagawin kong pagpapatakbo para hindi ka matakot. Sa likuran mo ako sasakay? Lalo niya yatang hindi ninais ang ganoong posisyon. Paano kung makabitaw siya? Huwag na lang, babalik na ako sa bahay. Akmang hahakbang na siya pabalik nang agapan nito ang braso niya. Jenny, ano bang dapat mong ikatakot? Tila naiirita na nitong sabi. Kasama mo naman ako. Hindi ka maaano. Nakita niya ang pagsalubong ng mga kilay nito. Maganda pa naman ang simula ng umaga nila. Ayaw niyang masira yun. Ayaw kong maupo ng pabisaklat. Why? Nakamaang nitong tanong. Basta, nakakahiyang sabihin. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Muli siya nitong inakbayan. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Asawa mo na ako. He said gently, telling her to tell him her fears. Kasi nakaka-de-virginize daw ang pagsakay ng pabisaklat sa kabayo. Kandautal niyang sagot at tungong-tungo sa kahihiyan. Narinig niyang humalakhak ito. Sabi na nga ba,
Pagtatawanan ako ng lalaking to eh. Ha? Sarap sa pakin sa ngalangala. Naiinis na kibalas niya sa pagkakaakbay nito sa kanya. Okay, my virgin wife. Sa harap ko ikaw sasakay. And you will sit just like a damsel in distress. Sa mga historic novels. Nanunudyo pa rin itong sabi habang iginigiya siya sa loob ng kwadra. Pinagtiisan na lang niya ang kahihiyang nararamdaman niya. Dapat talaga ay hindi siya magpakita ng pagkapikon sa lalaking ito. Baka makalimutan niya ang kasunduan ng kanyang tatay at ang pamilya nito at magawa niyang lumayas. This is Florida, an Arabian mare, ang pinakamabait na kabayo dito sa kwadra. Come on, himasin mo ang kanyang buhok para makilala ka niya. Sambit ng lalaki. Nang hindi pa rin magawang ilapit ni Jenny ang kamay sa kabayo, ay kinuha iyon ni Richard at marahan itong inhimas sa buhok ng kabayo. See? Hindi naman nananakit ang kabayo. Mas mabait pa nga ito kaysa sa ibang maliliit na hayop. Binuhat siya nito sa baywang at pinaupo sa likod ng kabayo. Hindi na niya magawang magpanik. Mabilis itong nakasakay sa likuran niya at naramdaman na lang niya ang paghapit ng isa nitong kamay sa kanyang baywang hanggang sa madikit ang kanyang likod sa dibdib nito. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na hininga ni Richard sa kanyang batok. Ginapangan na naman siya ng libo-libong kilabot. Oh well, I suddenly realize I like this position better. Anas nito bago marahang pausuran ng kabayo. Naikapit ni Jenny ang kamay niya sa isang bisig ni Richard na nakapalupot naman sa baywang niya nang magsimulang bumilis ang kanilang takbo. Napapikit siya nang mapansin niyang pababa na sila ng isang burol. Maya-maya ay naramdaman niyang bumagal na ang kanilang takbo. Nagmulat siyang muli at nakita niyang nasa isang maliit na sapa na sila. Hinawakan ng isang kamay nito ang kanyang baba hanggang sa magkaharap ang kanilang muka. Magpahinga na muna tayo dito, Jenny. Namumutla ka. Takot ka pa rin ba? Masuyo nitong tanong na tila hindi ito ang Richard na kilala niya. Marahil ay nag-aalala nga talaga ito sa kanya. Hindi na ngayon. Bumaba ito at kinuha siya sa baywang. Nang lumapat ang mga paa ni Jenny sa lupa, ay hindi sinasadyang napasulyap siya dito. At isa yung pagkakamali dahil hindi niya magawang mag-iwas ng tingin. Now, alam ko na kung gaano kalaki ang takot mo sa kabayo. Maputla ka rin nung ganito nung una tayong nagkita. Kaya pala nataranta ka noon nang magkasalubong mo kami ng kabayo ko sa may pilapil. He was talking softly. Natila siya isang paslit na nagtampo at inaamo ng ama. Kaya nga lang doon ay natapos na ang comparison. When his lips brushed the tip of her nose down to her waiting lips, his kiss was everything but that of a father. Naging perpekto para kay Jenny ang mga sumunod na araw nila ni Richard. Napupunan niya na ang mas sweet na ito sa kanya sa paglipas ng mga araw. Madalas nang absent ang pang-uuyam nitong ngiti. Gayunpaman ay hindi pa rin ito iginigiit ang marital rights nito sa kanya. At ikinatutuwa niyang mas pasensyoso na ito ngayon. Hindi lang bagay na iyon at kundi sa kabuuang pagtrato nito sa kanya bilang asawa. Nagagawa na nga niyang makipagbiruan dito, maging ang mga simpleng panlalambing. Iyon nga lang ay ayaw niyang sobrahan dahil baka hindi niya na makaya ang hihingi nito sa susunod. Subalit isang araw, umuwi pagkagaling nito sa poblasyon ng silang. Bugnot at iritado ito. Sinalubong niya ito at sabay hagod sa likod nito. Nakaugalian na niyang salatin kung basa ang likod nito ng pawis kapag dumarating. Iyon ang madalas niyang gawin sa kanyang ama-amahan noon. Nailipat lamang niya kay Richard ngayon. Sa halip na hagkan siya nito sa ulo katulad ng nakasanayan nito sa kanya, ay isang pangunguyam na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Sabay pinalis ang kanyang kamay sa likod nito. Sumunod pa rin siya sa lalaki. May problema ba? Tanong niya habang umaakyat sila ng hagdan. Sa halip na sagutin ay binilisan nito ang mga hakbang
at agad itong nakapasok sa kanilang silid. Dinig pa niya ang landing ng pagbagsak ng pagsara nito ng pinto. Sumasakit ang kaloobang bumaba na lamang siyang muli. Mabuti pang singhalan siya nito o isinigaw na lamang ang kung ano ang maling nagawa niya kaysa ang ganong hindi nito pagkibo. Nasalubong niya sa baba ang biyenan niyang babae at nakita rin nito ang inasal ng asawa niya. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya kay Richard, Jenny. Tanungin mo na lang siya kapag humupa na ang galit niya. Hindi naman yung madalis na nagagalit ng todo. Baka may mabigat lang talagang dinadala. Malungkot nang initian ni Jenny ang biyenan niya bilang tugon. Ang mabuti pa siguro ay samahan mo akong pumitas ng mga bulaklak sa garden. Pero hapon na po ngayon. Sagot niya dito. Natampal nito ang noo. Ay, oo nga pala. Magkukwentuhan na lang tayo roon. Suwestyon na lamang ng ginang. Sa garden set na nasa harapan ng hardin na upo si Jenny at ang kanyang babae naman ay nasa kanyang tabi. Si Jenny na ang unang nagsalita. Palagay niyo ho, masasabi sa akin ni Richard ang ikinagagalit niya kapag hinintay ko po siyang kausapin ako. Bumuntong hininga ito bago magsalita. Hari si Richard ng kanyang sarili, iha. Pero kapag naman humupa na ang galit niya, nakakakilala na siya ng katwiran. Maayos naman po kasi kami kaninang umaga pag alis niya eh. Wala naman po akong naaalala na pwedeng dahilan ng pagkagalit niya sa akin. Malungkot niyang saad dito. Nagtataka nga ako sa kinikilos niya kanina. Nagkaganyan lang naman dati si Richard nang malaman niya na may kataksila ng huli niyang nobya. Natutuwa na nga ako dahil marami na ang pinagbago niya mula nang ikasal kayo. Napakagatlabi siya nang maalala ang pagtabig nito sa kamay niya kanina. Totoong noong una ay madalas niya siyang inisin. Ngunit sa loob ng isang buwang pagsasama nila sa kanyang asawa ay noon lang nito totohanang nasakta ng kalooban niya. Umihip ang malakas na hangin na nagdadala ng ulan. Lumambong ang maitim na ulap sa papawirin. At kasunod niyon ay ang malakas na pagpatak ng ulan. Tapos na ang tag-araw. Nagpasya ang kanyang biyanan na pumasok na sila sa loob ng bahay. Nag-aatubili pa rin si Jenny nang pumasok sa kanilang silid si Richard. Isang oras na ang pinalipas niya bago nagpasyang umakyat at kausapin ito. Sarado ang pinto ng adjacent room, ngunit inaasahan niyang hindi iyon nakalak. Gayunpaman ay kumatok pa rin siya. Saglit lang niyang hinintay ang sagot nito at nang manatili itong tahimik ay pumasok na siya. Nakahiga ito ng pataob at pahalang sa ibabaw ng kama. Hindi pa rin ito nahuhubad ang suot nito kanina pagdating. Nasulyapan niya ang isang baso at bote na brandy na nasa ibabaw ng side table. Bawas iyon, ngunit hindi naman gaano. Nagpapaantok lang marahil ito kaya nakatulog sa ganoong ayos. Nilapitan niya ito at marahang umupo sa kama. Hindi niya napigil ang sarili nang haplusin ang malagong buhok nito. Nagmulat pa siya nang bigla itong tumihaya at hagipin ang kanyang kamay. Jenny! Naamoy niya ang alak na iniinom nito. Akala ko'y tulog ka. Kaya ba malakas ang loob mong lapitan ako? Anitong nakalarawan sa mukha ang pag-uyam. Ihahanda ko lang ang pampaligo mo. I'll run your bath for you. Hinila ni Jenny ang kamay niyang hawak nito. Ngunit hindi nito iyon pinakawalan. Richard! Mamaya na ako maliligo. Masakit pa ang ulo ko. Hindi na siya nagpilit pang agawin ang kamay niya mula dito. Gusto mong masahiin kita? Bilang sagot nito, ay binitawan nito ang kamay niya at inayos ang sarili upang makaunan sa kanyang kandungan. Richard, may problema ka ba? Ungol lang itinugon nito. Kasi kanina lang kita nakita ang galit ng ganun. Nag-iisip tuloy ako kung ano bang kasalanan ko sa'yo. Nagmulat si Richard na mga mata. May kasalanan ka. Pero hindi yun ang kinagagalit ko kanina. Kurbang nang uuyam na naman ang labi nito. Ano pala?
Muli itong pumikit. Nagkita kami ni Leia kanina sa poblasyon. Ipinagyayabang niya sa akin na ang ubod daw ng yaman ng asawa niya. Nag-weekend sila sa Tagaytay. Sino naman si Leia? Tanong niya kahit may ideya na siya kung sino iyon. Ang taksil kong ex-fiancé. Hindi siya nakaimik. Don't act like a jealous wife, Jenny. Hindi naman ah. Anya, mahal mo pa ba si Leia? What a question. Bumangon ito at hinila ang kanyang kamay. Come on, take pity on your husband. Make me feel I wanted to. Mahal pa nga siguro niya si Leia. Sorry, wifey. Kinuha nito ang kamay niya at hinalik-halikan ni iyon. Maniningil na ako. Maniningil? This. Kinitila nito ng mabilis ng halik ang kanyang mga labi. And then, magbabayad din ako. Kunot noong tiningnan niya ito. Ano bang pinagsasabi mo? Hinagkan lang siya nito sa noo bilang tugon. I forgot to kiss you when I got home kanina. Hinihintay mo yun, di ba? Nakangiting saad nito. Nanunudyo. Pairap niya itong pinukulan ng sulyap. Hey! Natatawang sabi nito. Nagsiselos ka pa rin ba? Ha? Hindi no? Hinapit nito ang kanyang baywang. Bago pa siya makahuma, ay kubkub na nito ang kanyang mga labi. She reveled at his kisses. At ito naman ay tila sabik na hagkan siya. Tinanggap niya ang bawat pagbibigay nito. Kusang loob naman niyang inihandog ang bawat hingi ng bibig nito. Dati-rati ay kontento na ito sa brief kisses na madalas ay panakaw-nakaw lang na ginagawa sa kanya. Subalit noon lang ay tumagal ang kanilang halik na tila ba napakatagal nilang hindi nagkita. Nasaan ba si Richard? Dagli silang naghiwalay nang marinig ang tinig ng ama nito. Nahihiyang itinago ni Jenny ang mukha sa dibdib ng kanyang asawa. Pasensya na kayo, pero may gustong linawin sa iyo ang veterinaryo tungkol sa ginawa niyong pagbabakuna sa mga baka, Richard. Naghihintay siya sa sala. Kahit hindi niya nakita ang mukha ng kanyang biyanang lalaki, ay alam niyang nakangiti ito at nanunukso. Look up, Jenny. Wala na si Papa. Agad siyang kumalas kay Richard. Nag-init ang mukha niya at hindi niya magawang tumingin dito. Remind me later where we left off. Anas nito bago siya hawakan sa baba at haggang muli sa mga labi. Iniwan na siya nito pagkatapos. Habang tumatagal ay nakadama si Jenny ng pagkainip sa malaking bahay. Sanay siyang laging may ginagawa at may pinagkakaabalahan noong nabubuhay pa ang kanyang ama-amahan. Ngunit ngayon ay nababawasan lang ang pagkainip niya tuwing isinasama siya ni Richard sa pamamasyal sa asyenda. Nabihira lang naman mangyari. Sa kawalan ng magagawa ay lumabas siya sa malaking bahay at pinasyalan niya ang dati niyang tirahan. Kinumusta niya ang pinsan niya at marami pa silang napag-usapan. Pagdating ni Jenny sa malaking bahay ay madilim na anyo ni Richard ang bumungad sa kanya. Nadatnan niya itong nakatayo sa front step at nakadamit panlakad. Inip siya nitong hinihintay. I've been waiting for you for ages. Dinalaw ko lang yung kubo. Katwiran niya. Kinamusta ko rin yung mga pinsan ko eh. Tinalikuran siya nito at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi naman siya nagpaapekto sa dark mood nito at sinundan niya ito. Dahil nais niya pang pagsawain ang kanyang mga mata sa kakisigan ng asawa. May pupuntahan ka ba? Hindi lang ako. Tayo. Yamot nitong sagot at tuloy-tuloy na umakyat sa silid. Sumunod naman siya dito. Invited tayo bilang guest of honor ng Grand Raffle Draw para sa fundraising sa barangay. Pero kanina pa sana yun. Pasensya ka na. Napakwento lang naman ako kina Arnel eh. Nakakahiya pala kina chairman. Sana hindi mo na lang ako hinintay. Lumakad ka na lang sana mag-isa. Mr. and Mrs. ang nakalagay sa invitation. Tapos papupuntahin mo ako mag-isa?
Pumasok na ito sa adjacent room ng kanilang silid. Paano kasi ay naiinip na ako dito sa bahay. Ayaw niyo naman akong payagang tumulong sa mga gawaing bahay dito. Naisip ko tuloy na mag-apply bilang substitute teacher sa elementary school. Ano? Kaya pa kitang buhayin, Jenny. Salubong ang kilay na bumaling ito sa kanya. Kung hinayaan mo lang sana maging normal ang pagsasama natin, hindi ka makakaramdam ng pagkainip. Katwiran ito. Richard! Hindi ako manhid, Jenny. Tinutugon mo nga ang mga panlalambing ko, ang mga halik ko. But you're always holding back. Why? Dahil napilitan ka lang naman magpakasal sa akin. At hindi mo naman ako mahal. Mahinang sambit niya dito. Pareho lang naman tayong napilitang magpakasal sa isa't isa. Nilapitan siya ni Jenny at ikinulong siya sa maluwag na yakap. But I'm trying to work things out, Jenny. Dahil natutunan na rin kitang mahalin. Naririnig mo ba ha, Jenny? Mahal na kita. Sabihin mo sa akin, may pag-asa ba ako o wala? Niyakap niya si Richard ng buong higpit. Mahal na rin kita, Richard. Natutunan na rin kitang mahalin kasi hindi ka naman talaga mahirap mahalin eh. Nakita ni Jenny ang paggalaw ng Adam's apple ni Richard. Wait, are you telling me na mahal mo na rin ako? Naiinip na talaga siya sa mga tanong nito. I'm not just telling you. I'm showing you. Iyon lang at siya na ang unang humalik sa lalaki. Saglit lang itong natigilan, ngunit agad din namang tumugon sa halik niya. Saglit pa at ito na ang humahalik sa kanya. Siya naman ang nagpaubaya. Nagsisikip ang dibdib niya sa labis na kaligayahan, habang sabik na sinusuyo ng halik nito ang buo niyang muka. I love you. Wika nito, pagkatapos dampian ng masuyong halik ang tungki ng kanyang ilong. Malaya nilang ipinaglalasap ng mga sandaling iyon sa isa't isa ang pagmamahal. Ang pagmamahal na matagal nang nakakulong lang sa kanilang mga dibdib. We will have a children, sweetheart. Wika nitong nakatitiyak. Lahat ng kaya mong ipagbuntis, palalakihin natin at aalagaan. At kung gusto mo pa ring magturo, hindi na kita pipigilan. Nanulis ang nguso niya. Ayoko nga manganak ng marami. Baka maging losyang agad ako eh. Nagbibirong sabi niya. Natatawang hinagka ni Richard ang nanunulis niyang nguso. Sabi ko nga, yun lang yung kaya mong ipagbuntis. Gusto ko magpatayo ng daycare center na malapit sa asyenda. Ungot niya. Ang mga bata na lang dito ang tuturuan ko. Masusunod, mahal kong Reyna. Nakangiting wika niya habang hinagka ng braso nito. Isiniksik pang lalo ni Jenny ang sarili sa katawan ni Richard. She felt happy and contented. Maybe, just maybe, fairy tales did come true. And happy ever afters too. Salamat sa kasunduang iniwan ng tatay mulong niya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong. If you like the story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!